Ito na yung full transformation ng dating nakatambak lang na motor, itong Yamaha MX Carb 125. Yung dating pormahan niya na halos normal lang sa mata pero napakasarap ng tignan ngayon. Sa ganitong paraan talaga natin mas ma-appreciate yung kagandahan ng motor, lalo na kapag nabihisan natin ng maayos. Kaya dito nga pala sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung full transformation nitong binuo ko na MX Carb. Bale, ito na nga pala yung last day ng pagpapapogi ko dito kay Project Maxi. Medyo marami-rami pa akong pyesa na hindi na ikakabit dito pero sisikapin ko na rin matapos para makita na yung full transformation nito. Medyo napapadalas na nga rin pala yung pag-ulan ngayong buwan kaya natagalan na rin ako sa pagbubuo. Bale, halos harapan na lang din naman yung kulang dito. Siguradong matatapos na rin ngayong araw. Kaya nung nailagay ko na nga pala yung hand grip dun sa may kaliwa, sinunod ko na nga palang kinuha tong brake master. Ikinabit ko na nga rin pala tong throttle cable dito sa throttle housing para maisakto lang natin yung pagkakapwesto. Tapos pagdating naman dito sa switch, bali stock pa rin yung ginamit natin para mas malinis tignan dito sa may taas. Bali yung brake lever nga pala na nakakabit sa brake master, papalitan pa nga pala natin yan ng itim kaso hindi pa kasi dumadating ngayon. Kaya para matapos na rin yung pagbubuo natin dito, inisa-isa ko na nga palang ikabit yung mga socket. At pagdating nga pala dito sa park light lens natin, magpapalit tayo ng bagong set. Medyo okay pa naman yung condition ng nakakabit dito na luma pero para bago na rin sa harapan kaya pinalitan na lang natin. Kaya nang naikabit ko na nga pala yung mga screw, kinuha ko na rin yung pinakabombilya niyan, dito ko na nilagay sa may butas. Kaya nang maayos na nga pala yung pagkakasalpak natin, bago natin tuluyang ikakabit yung body screw niyan, tinesting ko muna kung nagana. Dahil bago pa rin tong kaha natin, mahirap magbaklas kabit niyan, baka mamaya kasi magasgasan pa. Kaya mas mainam na double check muna para isang gawaan na lang din. Kaya nang nakita ko naman na gumagana na ng maayos, ikinabit ko na rin pala yung dito sa harapan, tapos inilapat ko na yung mga ngipin niya. Alalay lang din sa pagmamasahe para sigurado tayo na hindi tayo maputulan ng lock. Kaya nang maayos na nga pala yung pagkakalapat ng mga kaha, ikinabit ko na rin yung screw dito sa may harapan. Dahil may cover pa nga pala tayong ilalagay dyan, kaya ordinary na body screw lang yung nilagay ko. Pero lahat ng kabitan ng body bolts dito sa labas, puro white bolts yung ginamit ko. At para mapagana na nga rin pala natin yung preno dito sa likuran, ikinabit ko na nga pala yung brake arm, tapos nilagay ko na rin yung pinaka-adjuster sa dulo. Tapos konting testing lang para makapa natin kung sakto lang yung pagkaka-adjust. Buti na lang all goods na tayo sa preno sa likuran, kaya ikinabit ko na nga pala tong bolts dito sa pinaka-dibdib. Tapos kinuha ko na nga pala tong brake hose dito sa harapan, ito naman preno yung papaganahin natin. Kaya kumuha na nga pala ako ng banjo bolt, tapos nilagyan na natin ng o-ring para siguradong hindi tumagas yung brake fluid. Bale, naigpitan ko na nga pala yung pagkakalagay ng banjo bolt dun sa may brake master, kaya dito naman tayo sa caliper magkukonekta. Kaya para mapagana na nga pala natin tong preno dito sa harapan, binuksan ko na nga pala tong takip ng brake master para malagyan natin ng brake fluid. Bale, mano-manong pagbe-bleed lang nga pala ginagawa natin dito, wala kasi tayong gamit para ma-erekta dito sa mismong caliper sa baba. Pero okay lang din naman yon dahil hindi rin naman kasi ganong katagalan para mapagana to. Bale, yung unang ginawa ko nga pala rito, pagkatapos kong lagyan ng brake fluid, dahan-dahan ko nga palang binomba tong pinaka-lever. Tapos kapag nakita nyo na konti na lang yung fluid, refilan nyo lang ng bago para hindi kayo maubusan. Tapos piniga ko nga pala tong brake lever, saka ko dahan-dahan binuksan tong pinaka-bleeder, sabay sarado nung tumagas na. Kahit stock brake master lang yung gamit natin, kayang-kaya na mapagana tong TRC na 4-pot caliper. Binuhusan ko na nga rin pala ng tubig yung natuluan ng brake fluid, baka kasi masira yung kulay ng mags natin. Nung naramdaman ko na kumakagat na yung preno, bagya ko lang inikot yung gulong sabay preno para matesting. Sakto na nga pala yung kagat ng preno natin, kaya kinabit ko na rin tong cover nitong master. Bali, kinalahati ko lang yung brake fluid dyan para hindi tumagas, lalo na kapag gumagalaw na yung manubela. Kaya nang maayos na nga pala natin napagana yung preno dito sa harapan, inisa-isa ko na nga rin pala ikabit yung mga body bolts nyan para magpit na yung kaha. Tapos saka ko nga pala kinuha tong cover dito sa harapan, ito yung kumukonekta dito sa taas ng gauge. At para tuluyang matapos na nga pala natin to si Project Maxi, kinuha ko na nga pala tong headlight, tapos kinabit ko yung socket para matesting natin kung nagana. Buti na lang walang defect, all goods, kaya kinuha ko muna yung kaha dito sa may gilid, ikukonekta muna natin. Pero nakalimutan ko wala pa nga palang body clip na nakalagay dito, kaya yun muna yung mga sinalpak ko. Sumakto nga rin pala tong napili natin na kulay nitong inner fairings dahil bumagay sa kulay nitong outer. Medyo mas masakit lang talaga yung presyo ng konti dun sa kulay black, pero kung pagbabasihan naman natin yung resulta, di hamak na mas pogi. Dahil original din naman na Yamaha, kaya siguradong pang matagalan na gamit na rin. Bali, pati nga pala yung bangka na gagamitin natin, kulay blue rin, pero may hirapan tayo maglagay ng side stand, kaya ito muna yung inuna ko. Original pa rin yung gagamitin natin para siguradong sakto lang yung pagkakapit dito sa ilalim. Dinamay ko na nga rin palang palitan yung side stand spring dahil luma na rin kasi nakakabit dito, puro kalawang na. Kaya pagkasabit ko nga pala dito sa may bandang taas, kumuha lang ako ng flat screw, saka ako sinikwat pababa. Hindi rin naman ganong katigasan yung spring nito, kaya hindi na rin pahirapan isalpa. Kaya kinuha ko na nga pala ulit ng bangka, tapos ipinasok ko lang dito sa butas ng salpakan ng side stand, saka ako ipinit. May kabitan nga pala ng body bolts dito sa may bandang ilalim, tag dalawa dito sa kabila
kabilaan. Kaya nang parehas ko na nga pala nahigpitan, kinuha ko na nga pala tong pinaka-araro. Ito naman yung ipinit ko dito sa may harap. May mga kabitan kasi to ng body bolts na isang salpakan lang lahat ng kaha. Kaya importante na tama yung pagkakasunod-sunod para hindi magdoble trabaho. Kulay puti pa man din yung kaha natin, kaya alanganin talaga kung magbabaklas kabit, siguradong madudumihan to. Kaya bago ko inisa-isa to isalpak, dinouble check ko muna lahat para isang salpakan na lang talaga. Kaya after ko may kabit dun sa may bandang kaliwa, dito naman sa may bandang kanan yung nilapat ko para may lagay naman yung cover dito sa harapan. Dahil may ngipin na lock nga pala to dito sa ilalim, sinipat ko muna kung sakto lang yung pagkakalapat, saka ako kinabitan ng body screw. At para sigurado nga pala tayo na safe tayo sa biyahe, lalo na kapag nasa kalsada na tayo, kaya ikakabit na rin natin tong side mirror. Inayos lang natin yung pagkakapwesto para siguradong hindi na tayo mag-a-adjust, lalo na kapag dinadrive na natin. At ito nga pala yung pinakauling isasalpak natin na pyesa rito, itong heat guard, dahil wala pa kasi tayong nailalagay nung nakaraang video. Bale, bukod nga pala dito sa heat guard niya na plastic, binila na rin natin pati itong garnish na bakal. Nilagyan ko muna ng lock nut dito sa likod para sigurado tayong hindi matanggal, saka ako sinalpak dito sa tambutso. Dahil hindi na nga pala ako nakabili ng stock na emblem nito, buti na lang meron pa tayo natitirang stock na gel type dito, medyo maliit nga lang yung sukat. Pero buti na lang kahit paano bumagay, medyo plain kasi kung titignan mo na walang emblem. At sa wakas, moment of truth, eto na nga pala yung binuo natin na MX Carb 125, ready na para i-test drive. Moment of truth. Dating napaka-plain at simpleng itsura lang na MX Carb 125, ngayon halos parang brand yung naging itsura. Ayan, ito na nga pala yung naging final looks niya kung mapapansin nyo. Sobrang layo talaga nung pagbabago sa dati yung itsura. Ayan, ginawa na natin siyang color combination ng white tsaka kulay blue. Dati nga pala tong kulay violet, yellow, tsaka black yung combination niya. At sa mga magtatanong naman kung nasa magkano yung naubos natin para mapapogi to si Project Maxi, bukas gagawa tayo ng video sa price reveal. Para kung sakaling gusto nyo rin magbuo ng ganitong klaseng motor, kahit paano magkaroon kayo ng konting idea kung magkano nagastos ko. Hindi man ganun kabigat yung pagkakabuo ko rito, pero kaya kanyang dalhin kahit saan mo gustuin pumunta. Kaya kung gusto mo rin mapamanahan, check mo lang dito sa baba, may sorpresa tayo. Right?